Ang nakakatawa dito, pagkatapos mag-perform, tinawag kagad ako ni OG Bear. Sabi niya, dito kan sa gilid ko, parang ganun. Actually, naghahanap ako ng bagong member ng Death Threat. Sabi niya, pasok ka sana, pasok ka sa, sa hinahanap ko, ganyan. Ayun nga, kinuha na kagad ako, tapos nahiya nga ako sa mga contestants kasi parang di pa tapos yung Pinanalo na. may parang, di ba, ang baduy kasi ng pangalan mo, papalitan natin. Ganun ba siya, kasi yung rap name ko yun, Joe Marific nung muna. Oo. Joe Marific. Parang, alam mo na si ODB. Baduy nun, palitan natin. Ay, in-announce na niya, bagong member ng Death Threat, gano'n. Joe Hassel. Pagkatapos nun, talagang grabe yung sumabog yung Facebook ko kasi yung friend request talagang may message. Mabigat kasi yun pag sinabi mong Death Threat. Parang legendary, parang OG, triple OG, gano'n. Ano yun Kings of the Underground nga. Sa underground, Death Threat para sa akin undying phenomenon, sabi nga nila. Kung wala kang dating, tapos ang baduy mo sobra, ito dapat tuwing bago ka pa magangas. Bumili ka muna, men. Gusto mo talagang pumorma. Yo, what's up mga ka-street? Ako nga pala si Nads, aka Nardong Bagsik. At nandito nga pala kami ngayon sa A. Bonifacio, Marikina. At syempre, kasama ko si Righteous 117 Mobsters. Kasama namin ngayon yung mga legends ng Marikina. Isa-isa natin kilalanin itong mga to. Apo! Yan o! Yo, brother! Hina! Musta? Yan o, musta, brother? Joe Hassel, Crispin, Andy. Yan o. Domon, balita. Yan o. Sa Lordman Leathercraft. Yo, dito pala si Joe Hassel ng Death Threat. At ito ang kwento ko. Pakita natin pwede. Bala dekada 90, bawal ang walang kwenta. Di mabili. Nagsimula akong makinig humaling sa music. Simula pa nung bata ako. Usually, mga pinapakinggan ko nun mga West Coast influences. Tulad na Tupac, syempre, Snoop Dogg, yan. At iba pang artist sa New York side naman, sa East Coast. Tapos, sumali din ako sa banda ng dati. Rap metal ang mga banatan namin nun. Tumutugtog kami mga Rage Against the Machine, yan. Mga Limp Bizkit. Tapos, noong 2013, doon talaga ako nahumaling sa hip-hop. Doon talaga ako nag-focus, nagsulat, at talagang inaral ang kultura. At doon din ako nagsimula sumali-sali sa mga patimpalak or contest. Ibig sabihin ko naranasan mo rin sumali sa mga rap contest? Oo naman, sumali din ako sa mga rap contest. Kwento nga ako isang experience mo sa mga rap contest. Ayan, sa mga rap contest, na-experience ko yung pupunta ako doon na minsan aabot ng ilang oras bago ako makasampa sa tablado. Minsan nga hindi Tapos meron din mga panahon na hindi nga masyadong pinapansin kasi yung rap ko noon English ako nagsimula mag-rap. Kasi Pilipino dito no? Oo, Pilipino. So, iba yung market no? Iba yung market. Hindi nila ako masyadong feel, diba? Tapos sumali din ako sa isang event contest ng flip music. Flip music ni Bojam ngayon. Siguro ang dami namin sumali doon, mga 100 plus na mga rapper. Walo lang kami nakuha. Siguro mga
si Rap Guard, ewan ko kilala sila Rap Guard, sila J Slim, ano pa ba, si Reich, 727 yata ngayon yun si Reich. Tapos yun nga, yung iba hindi ko na masyadong matandaan yung mga pangalan. Pero ayun, nakuha kami dun sa Flip Music. Tapos 2015 yata yun eh. Tapos yung 2016 naman, sumali ako sa isang event na nag-organize si Jug Hanilab ng 4 East Flava. Yun. Ang mga judges nun, sila Picasso ng Turf Entertainment, si Diego, Legit Misfit, siyempre si OG Beware ng Death Threat. Ano siya, yung setting nyo parang parang The Voice. Ngayon. So, yun. Siguro mga pangatlo akong sa nag-perform. Ang nakakatawa dito, pagkatapos mag-perform, tinawag kagad ako ni OG Beware. Dito kan sa gilid ko, parang ganun. Tapos nag-introduce siya, sabi niya, actually naghahanap ako ng bagong member ng Death Threat. Sabi niya, pasok ka sana, pasok ka sa sa hinahanap ko, ganyan. Ako naman, siyempre, overwhelmed ako eh. Siyempre, sino ba yung Death Threat yun? Legendary yung group. Saka isa din sa mga influence ko yun. Ayun nga, kinuha na kagad ako. Tapos, nahiya nga ako sa mga contestants kasi parang di pa tapos yung Pinanalo na. may parang, di ba, kinukuha na ako nung isa. Tapos ayun na nga, natapos na event, tumayo na, nagpilian na sila. Actually, pinili din ako nila Picasso, tsaka ni Diego. Kaso, brinaso sila nakakatawa. Brinaso ni OG Beware. Parang, akin na to si Joe Hassel ha. Wala na kukuha. Akin na yan. Sila talaga yung mukha. Parang, sabi, ikaw naman, parang si Beware, si Picasso, gumaganon talaga. Parang, Beware, willing na lang. Basta akin na si Joe Hassel ha. Ganun lang. Sa'yo na, oo. Doon nagsimula. Tapos, ayun na, doon nagsimula, sabi sa akin ni OG Beware, punta ka sa sa bahay ko. Doon nga sa Pulang Lupa, sa may Las Piñas. Yun. Pumunta ako doon. Yun nga, nagsimula kami, ayun, nagpainom siya ng tapos kwentuhan kami, ganyan. At doon nagsimula yun. Tapos sabi niya, ang baduy kasi ng pangalan mo, papalitan natin. Gumagana ba si OG Beware? Kasi yung rap name ko yun Joe Marific nung muna. Oo. Joe Marific. Parang, yun nga, ang baduy. Alam mo na si OG Beware. Baduy nun, palitan natin. Siguro, sabi niya, isang linggo, gagawa ko ng mga listahan kung anong. Pili ka kung anong gusto mo. Yan, dami namin na mga J Hassel, Tapos, ayun nga, bumaksa nga sa Joe Hassel na walang E. Kasi Joe dapat yun, di ba? So, Joe Hassel ang So, yun ang binigay sa akin, rap name as Death Threat member. Anong taon na yung Chris? Bilis 2016 din eh. Kasi mamadali siya eh. Kasi wala nga, una parang wala si Hijack. Ibang member di active, siya lang active. So, hinahanap talaga siya ng bagong member. Tapos yun nga, sabi niya, i-announce ka na sa Facebook ikaw na yung bagong Death Threat member. Ako naman talagang hanggang nung panahon na yun, parang hindi pa rin akong paniwala kasi Death Threat yun, di ba? Ayun na, in-announce na niya, bagong member ng Death Threat, gano'n. Joe Hassel. Pagkatapos nun, talagang grabe yung sumabog yung Facebook ko kasi yung friend request talagang may message, friend request. Araw-araw yun. Doon ko din na nakilala yung mga pioneer din. Kuya Andrew E. Dinala niya ako sa birthday ni Kuya Andrew E. Tapos punta din ako sa bahay nila, tapos pinakilala ako sa halos sa lahat ng mga sa lahat ng pioneer. So ayun, kaya tuwan-tawa ako yung nakuha ko sa Death Threat talaga kasi sino ba naman isang karangalan yun na mapabilang, di ba? Project, siguro gumagawa na kami yung itong album na yun, Death Threat 8. Matagal na namin ginagawa yan. Siguro yun yung project na pinapasok unang
sinubukan yung ano ko, yung skills ko. So yun, okay naman. Nag-record kami kala Crizo, kapatid ni LJ ng 7 shots. Anong ginagawa mo dito? Nag-Tagalog ka o nag-English ka? Yun, Tagalog. Tagalog ka. Actually, si OGB lang sabi sa akin mag-Tagalog na ako kasi yun nga, okay naman daw, marunong ako, ganyan. Pero ibang sa scene, kailangan talaga Tagalog para lalo kang yakapin ng di ba? So yun nga, doon din natutunan na gumawa, sulat ng Tagalog. Tapos eventually, ayun, na parang pinag-aralan ko din ng todo. Ayun, nagustuhan naman nila yung mga nilatag ko doon sa mga kanta. Siguro yung hindi ko malimutan na experience kasama sila yung tumugtog kami sa isang parang corporate event. Talagang gulat ako kasi first time ko lang sumama sa kanila na ayun, nagkaroon kami ng TF malaki. So gulat ako talagang, uy, neto pala maging rapper. Sabi ko, kala ko dati ka lang, di ba? Abonado ka lagi, di ba? Kung dati abonado ka, pupunta ka doon, pamasahin mo, pagkain mo. Ngayon, di ba? Nung napasok ako doon, binabayaran na ako. Doon ako experience na unang medyo malaki yung nakuha ko na TF noon. Ngayon, isa sa mga highlight nung hindi ko makalimutan na kasama ko sila. But then, nagkaroon din ako after nun, so dead right na ako. Karoon din ako maraming mga collaboration, nakakuha na din ako ng mga collaboration. At least yun, iba, babayad din, na doon ko na na okay pala maging rapper, ganyan. Hindi lang pala puro gastos. Magkakapera ka din pala. Lalo na siguro ngayon kasi iba na yung digital world na tayo ngayon. So, madali na maging rapper ngayon. Hindi naman sa inaano ka na, di ba? Pero kung totoo lang, yung nakita ko din dati kasi kahit di pa ako rapper na, nahirap talaga maging rapper. Kasi una, kukuha ka ng beat. Hindi ka makakuha ng beat mo saan-saan. Kailangan may kilala kang DJ. Marunong mag-sampling. Punta kang recording studio, pabayad ka doon kasi gastos talaga yun. So, hindi naman sa pinagkukumpara, mas mahirap siguro yung panahon lalo na nung mga una na mga rapper. Kaya hindi mo din minsan masisisi yung mga ibang tito natin, di ba? Gano'n sila, minsan hindi naman siguro nag-hate, siguro gusto lang pairating na hindi ganun kadali maging rapper. Tapos ngayon, di ba? Ngayon, ganun lang kayo. So, yun. So ngayon nandiyan ka sa Death Red, ikaw yung pinakabago sa kanila. Ano yung sa tingin mo may ambag mo sa Death Red para mas ma-improve pa yung group? Yun. Kung mamarapatin, di ba? Ng ating si OG Beware, siguro mapapasok ko yung mga bagong flavor siguro ng ngayon, lalo na yung generation ngayon. Siyempre, ako active talaga ako sa scene. Punta ako sa mga event, madami din kaibigan na sumusuporta din, sinusuportahan. So siguro yung magiging relevant ulit ng Death Threat sa scene na pwedeng masasabi nila na kaya nang sumabay, kayang kumanek kung ano mang audience ang meron ngayon. So siguro para sa akin, siguro yun ang kaya ko i-ambag as for now. Siguro at saka sa mga susunod na sana album or generation ng Death Threat. Para sa'yo, ano ang Death Threat? Death Threat? Mabigat kasi yun eh. Pag sinabi mong Death Threat, parang legendary, parang OG, triple OG, gano'n. Hanggang kahit nga minsan, pag naisip ko na, hindi pa lang mapaniwala na ako sa, diba, Death Threat. Kasi pag sinabing Death Threat, yun eh, Kings of the Underground nga. Sa underground, pag sinabing Death Threat, ayan yung mga naghahari nun talaga. Sa kalsada, sa scene nun. So, Death Threat para sa akin isang undying phenomenon, sabi nga nila. Yun, gusto ko lang i-promote.
siguro ang bagong album ng Death Threat ngayon. Death Threat 8, The Last Chapter. Sana supportahan niyo yun. Alam ko, 2 disc yun eh. Disc 1 sa disc 2. Yung disc 1 yata, nilabas na ni OG Beware eh. So sa mga gustong kumuha niyan, kontakin niyo lang si OG Beware sa Facebook. At ayun, meron ding clothing ang Death Threat. Marami kami doong design katulad nito. At yung jacket namin sa Death Threat. Ngayon. Gusto ko din promote yung business namin, construction. Yan. Sa mga gusto magpagawa o may kilala may gustong magpagawa ng bahay, building o kung ano pan. Pwede yung kontakin, lalabas nila sa screen nyo yung mga information. At sa mga gustong porsyento, pwede ko kayo, bigyan nyo ako ng project, bibigyan ko kayong porsyento. Laway lang puhunan. Ayan, siguro mapapayo ko ngayon sa mga bagong henerasyon. Maraming siyang magagaling na talaga yung mga bata ngayon. Ma-advise ko sa inyo, gamitin nyo yung kung ano meron kayo ngayon kasi marami kayong pwedeng makuha na resources para improve pa ang yung craft nyo. At syempre, kung maaari din, maganda rin, aralin nyo din yung kultura kung saan nagsimula, saan paano yung mga gato ganyan. At least malilinawan kayo sa tunay na essence na ng hip-hop. At syempre, laging galingan nyo, pursige, saka consistent lagi para ayun, maging relevant kayo sa scene. So magpasalamat syempre kila OG Beware sa sa akin, pagtanggap sa mga kasama ko sa Death Threat. Syempre sila Conflict, Fat L, aka Diablo, Radical MK. Syempre sa mga past members, syempre O-Dog, rest in peace, Genocide, Sir Scratch, syempre, ang idol din natin, Sir Glock 9. Ayan. Tsaka syempre, ang kapatid natin na si Hijack, isa rin sa Legendary. Dalawa kasi sila eh. Si Hijack at saka si Glock 9. Diba? Yun yung tandem dati. Syempre, big shoutout sa Lordman Craft, Leathercraft, syempre. Para sa aming venue ngayon. At syempre dito, supportahan din natin Basilio Clothing. Yeah! Once again, this is Joe Hustle of Death Threat. Salamat sa panonood sa Street TV Official. Ayan. Salute!